Welcome to K-Catalog. Level 4 Unit 1 textbook, page 22 and page 23 tayo. Culture and Information part. Title ng passage natin, 이민자 정착 program. So, 이민자 means immigrant. Okay, so immigrant, and then yung 정착, settlement. And this one is program. So, dito tayo sa first sentence. 한국에는 이민자들이 잘 정착할 수 있도록 돕는 다양한 프로그램이 있다. There are various programs in Korea to help immigrants settle in well. Okay, so marami daw iba't ibang klaseng programa ang Korea para matulungan yung mga imigrante na makapag-settle, okay, dito. Next. 대표적인 예로 사회통합 프로그램, 조기 적응 프로그램, 다문화 가족 방문 교육 서비스가 있다. So, binanggit niya dito sa second sentence yung mga example ng mga program na yon. Sabi niya, typically, example programs are yung 사회통합 program, which is yung social integration program, 조기 적응 program, so early adaptation program, 다문화 가족 방문 교육 서비스, so ito yung multicultural family visiting education. Okay, 다문화 가족, multicultural family, 방문 교육, visiting education service. Ayan daw, no? Yung typical na example nung iba't ibang klase ng programa. So, dito tayo sa next one. 사회통합 프로그램은 이민자가 한국에서 살아가는 데에 필요한 한국어 능력을 키워주고 한국 사회에 대한 이해를 높여준다. So, in-explain niya dito yung ginagawa ni 사회통합 program. Sabi niya, si Social Integration Program, tinutulungan niya yung mga immigrants na i-develop, okay, 키워주다, to develop yung Korean language skills na kailangan para sa pagtira dito sa Korea. Okay? So, it helps immigrant develop the Korean language skills necessary or needed for living in Korea. Ano pa? 한국 사회에 대한 이해를 높여준다. So, it enhances. Alin ang ini-enhance niya? Yung understanding ng Korean society. Okay? So, si Social Integration Program, dine-develop yung kailangan na Korean language skills sa pagtira dito sa Korea, and at the same time, tinutulungan na ma-enhance yung pagkakaintindi sa Korean society. Next one, 이민자라면 누구든지 참여할 수 있다. So, sabi, any immigrant can participate. Okay? So, kung ikaw ay imigrante or lumipat ka dito sa Korea from different country, yan, kahit sino daw, no, basta immigrant can participate sa program na yan. Next, 조기 적응 프로그램은 이민자가 한국 입국 초기에 참가하는 프로그램으로서 한국 생활에 빠르게 적응할 수 있도록 돕는 프로그램이다. So, next na dinescribe niya is yung Early Adaptation Program. So, sabi niya, Early Adaptation Program is a program that immigrants participate in when they first enter Korea. Okay, so kung ikaw ay imigrante at bagong dating ka dito sa Korea, okay, so ikaw ay ina-encourage na kunin itong program na to, no? And then, ang ginagawa niya is para ikaw ay matulungan na mabilis na makapag-adapt sa buhay sa Korea. Okay, so 적응할 수 있도록 돕는 프로그램이다. 이민자 체류 유형에 따라 필요한 내용을 교육한다. Sabi dyan, it provides education on the necessary content according to the type of immigrant stay. Or, sa madaling sabi, magdidepende sa kung anong visa ang hawak mo, no? So, kung halimbawa ikaw ay F6, so yung ibibigay sa'yo na education or yung mga information na kailangan mo is pang F6 or married. Okay, married sa Korean. Pero kung halimbawa ikaw naman ay working visa, so iba din yung ibibigay na information and content nung education na kasama dito sa program na to. Next, 다문화 가족 방문 교육 서비스는
집합 교육에 참가하기 어려운 다문화 가족을 대상으로 한다. So, ang target daw ng program na to, based sa kanyang pangalan na din, damunhwa kajuk. Syempre, yung mga multicultural families na kung saan sila ay nahihirapan or may difficulty sa pagsali sa mga group studies katulad ng offline, offline class ng KIIP. Kasi di ba kailangan mong pumunta talaga sa center o kaya sa specific na lugar para mag-aral. So kung halimbawa ikaw ay buntis, kunyari F6 ka and buntis ka, hirap kang bumiyahe. So instead na babiyahe ka at pupunta ka in person dun sa lugar para mag-aral, sila na yung pupunta sa bahay mo, no? So bibisitahin ka. That's why sabi dito, 방문 교육. Okay, so next sabi dito, 교사가 다문화 가정을 방문하여 한국어를 가르친다. So yun, no, yung in-explain ko. Yung teacher ay bibisita dun sa bahay ng multicultural family para magturo ng Korean language. 그리고 다문화 가정 자녀의 학교 생활이나 사회 적응에 필요한 도움을 준다. So, tinutulungan din daw nila yung mga anak, ng multicultural family about sa school life or society. Okay, para makapag-adapt sa buhay sa eskwela and sa society. Okay, kung ano man yung mga kailangan tulong, pinaprovide nila. Last part tayo. 이러한 이민자 정착 프로그램은 법무부 사회통합정보망, so ito yung SOCINET, 과 여성가족부 다문화 가족 지원 포털 나누리를 통해서 안내를 받을 수 있다. So sabi no, you can receive yung information daw about sa ganitong klase ng mga programs through this sa SOCINET and yung Danuri. Okay, so yan yung ating passage. So dito sagutin natin yung mga questions. Number 1. 한국 내 이민자를 위한 프로그램으로 무엇이 있습니까? So what programs are there for immigrants in Korea? So ano yung mga binanggit nandito sa taas, no? Yung 사회 통합 program, 조기 적응 program, and 다문화 가족 방문 교육 서비스. So yan yung sagot natin for number 1. Okay? Next, number 2. 사회통합 프로그램과 조기 적응 프로그램은 어떻게 다릅니까? Anong sabi dyan? Paano daw nagkaiba or ano ang difference ng 사회통합 program and 조기 적응 program? So, yung sagot is yung nandito, no? Yung pagkaka-explain sa kanila. So, ito. Yung sa 사회통합 program, ayan. And ito naman sa 조기 적응 program. So, itong part na to. And for number 3, 여러분이 지금까지 참여한 프로그램을 소개해보세요. So, ikaw, ano na ba yung mga programs na in-applyan mo or nag-register ka? So, in my case, nag-apply ako sa 사회통합 program, KIIP, and nung bagong dating ako dito, no, since ako ay F6 visa, so yung Happy Start program ang tawag. I'm not sure if napalitan na siya. Okay, kasi that was 11 years ago. So, Happy Start program. So, I can simply answer this with 저는 참여한 프로그램은 사회통합 프로그램과 Happy Start 프로그램입니다. Okay? So, that's for the culture and information part. Punta tayo sa ating 어휘확인 or vocabulary review. Yung una, pupunkum, so big dreams. This time, left to right tayo, no? So, 환경, environment, 봄날, spring day, 설레다, flutter, or kapag ikaw ay may kilig na nararamdaman, ayan. 다행히, it's a natural thing, natural lang na bagay. Then, 기대감, expectation. 뭐든 다 할 수 있을 것 같다. Sa tingin ko, lahat ay kaya kong gawin. 머리를 감다, yung wash ka ng hair. 외로움, loneliness. 해내다, ito yung pag may bagay ka na ginawa at tinapos mo, no? Parang bagay na na-accomplish mo, ikaw yung gumawa, 해내다. And then, 앞만 보고 달리다 to run, while looking only forward, no? So, focus ka lang dun sa what lies ahead. Focus ka lang dun sa goal mo. Next, 호기심, curiosity. Next,
자신이 있다, confidence. Confident ka na magagawa mo isang bagay. 챙겨 먹다, to eat well. 자신감, so this one also, no? Confidence. So dito, 자신이 있다, 자신감, pareho sila, no? 자신, ibig sabihin, confidence. So 자신이 있다, confident ka. Okay? And then 자신감, yung confidence mo yon. Okay? Next. 향수병, so yung homesick, pag nafe-feel mo yung pagka-homesick, no? 향수병. 어리다, young or bata. 생소함, unfamiliarity, yung hindi ka familiar sa mga bagay-bagay. Yung feeling na yon, so 생소함. 그립다, yung pagka-miss mo sa mga mahal mo sa buhay. Then 향상되다, to improve. Next, 체험 쓰기, so pagsulat ng mga experiences mo, no, memoir. And then, 여기저기 뛰어다니다, pagiging busy, paroot parito. 수요, demand, so yung supply at demand, yun, no, demand. 번역자, translator, yung taong nagta-translate. 신기하다, yung feeling na ikaw ay na-amaze. Okay, amazing feeling. And then, 승진, promotion. 계기, yung iyong motive. 답답하다, frustrated. 긍정적이다, positivity or pagiging positive. 이주, to move, lumipat from one place to another. So, especially sa mga lumilipat sa ibang bansa, yan yung ginagamit na, no? 이주하다. Next, 낯설다, again, similar with, yung pagiging unfamiliar sa mga bagay-bagay, yung 생소함, ayan. So, 낯설다 also means being unfamiliar. Next, 사업, business. 마음을 먹다, so nag-decide ka na, no? 마음을 먹다, I have decided. Okay, or I make up your mind pala, no? 낯설다, similar with 생소함, yung feel na unfamiliar ka sa mga bagay-bagay, no? So, hindi ka familiar sa ganitong environment, you feeling awkward, ayan. So, 낯설다. Then, 사업, business, 마음을 먹다, so you decide, no? Parang make up your mind. Nakapag-decision na ako or I made up my mind. Ganyan. Next, 적응하다, to adapt. 수익, revenue. 기초, basic. 즐기다, to enjoy. 꽤, so this one is fairly or quite. Medyo sa Tagalog. 주변을 돌아보다, to look around. Tingin-tingin ka sa paligid. 고생 끝에 낙이 오다. So, yung kanilang kasabihan, no? After ng hirap ay ginhawa. Okay, next. 적성에 맞다. So, fit sa iyong skills. And then, 여유. Pag halimbawa, meron kang libreng oras. Yan. 시간이 여유이다. So, spare time. 회상. This one is to look back. Okay, or to recall, alalahanin. Yung mga bagay-bagay, yan, 회상. Then, 겁이나다, to be scared, matakot. 서두르다, magmadali. 엊그제, so ito expression na ginagamit kapag gusto mo sabihin, parang kailan lang. Okay, so when you feel something na matagal nang nangyari pero parang nung nakaraang araw lang or parang kahapon lang. Ayan. Then, 어쩌면, perhaps, baka sakali. 오해를 받다, ma-misunderstood. 꾸준히, continually, tuloy-tuloy. 당연하다. So, this one, I got confused dito kay 당연하다 at saka kay yung kanina sa taas ito, yung 다행히. Okay, so kulayan muna natin. Balikan natin si 다행히. Kanina, ang in-explain ko si 다행히 is yung it's a natural thing, natural lang na bagay kapag gusto mo express yung ganong phrase. So, mali. 다행히 is fortunately. Okay, fortunately, or buti na lang sa Tagalog, no? Yan, nalito ako kasi medyo magkamukha sila. 다행히, tapos dito kay 당연. Kasi minsan, si 당연하다, pwede mo ring sabihing 당연히. Okay? So, this one, ibig sabihin nitong 당연하다, siya yung it's a natural thing. Natural lang yon. Or, in some cases, pwede ang ibig sabihin niya is, syempre naman, 당연하죠. Diba? Okay, so dito tayo. Know how. So, yung English na know how na phrase, no? Yan, know how. And then,
Gojin gamle. So this one is yung Chinese characters na ang ibig sabihin is 고생 끝에 낙이 오다. So this one yung kanilang old saying. Okay, gojin gamle. Ibig sabihin, after ng hardship ay pleasure. Next, 다가서다. 다가서다 means to approach. Next one, Pyongyang. So ito yung ating prejudice or pre-assumption sa mga bagay-bagay. Minsan, pwede natin sabihin yung pagiging judgmental, no? Hindi pa man din alam yung totoo, meron na agad sinasabi. And then next, Yanmal, old saying, 상황, situation, 자리를 잡다, to get a seat or take a seat. Parang pag gusto man sabihin na, uy, kuha ka ng pwesto natin doon. 자리를 잡으세요. Okay? Next, 지름길, shortcut, 기회를 잡다, take a chance. So, grab mo yung opportunity or take a chance. 초청하다, to invite. Same with 초대하다. Mas mataas lang yung nito, no? Tawag ito, siya yung parang honorific form. So, instead na 초대하다, 초청하다 pwede. Next, 제2의 고향, second home. Okay? So, yan, no? Marami tayong mahirap na words this time. So, that's for the culture and information part and vocabulary review for level 4 unit 1. And that's it. If you find this video helpful, please hit the like, share, and subscribe button. So I still hope to see you in the upcoming videos, and again, thanks for watching.